Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. Kamusta kayo? So, ito, magdi-discuss na naman tayo. But before that, this is just a quick discussion. Please like, subscribe, comment, and share. And pagpasensyahan nyo na yung buhok ko. Kasi ako ngayon ay isang Canadian hilaw. Anyway, so ito nga. So, meron lang ako mensahe sa pamilya ni Torre at sa pamilya ni Fajardo, si Jean Fajardo, na mga sinungaling na men in uniform, pulis, mga pulis na sinungaling at abusado at mandarambong. Okay? So ito, ang mensahe ko muna ay sa pamilya ni Torre. Real talk tayo. Attention to the vehicle ahead. Tapating ko kayo, FYI, ang inyo pong tatay at ang asawa mo po, Mrs. Torre, ay hindi po dapat ikinalulugod at ikinaka-proud. Wala pong nakaka-proud sa ginawa niya. So, kung siya man po ay nabigyan ng parangal dahil sa ginawa niya ang pambabalahura sa mga taong inagrabyado niya, umpisahan na natin kung sino ha. Unang-una pong inagrabyado ng asawa nyo at ng tatay nyo is ang KOJC at ang mga members of KOJC at ang kapilya o bahay-sambahan mismo ng KOJC. Yan po ang una niyang binalahura. Niyang tatay nyo at yang asawa mo, Mrs. Torre. So kung siya man po ay naparangalan dahil sa pambabalahurang ginawa niya at sa pang-aabuso niya, hindi po nakaka-proud yan. Kasi paano ka mapaproud sa isang taong gumawa ng illegal at masama sa kapwa-tao? Paki-explain nga po. Paano naging ka-proud ang isang nilalang na nakuha niya ang kanyang posisyon at ang kanyang parangal sa masamang paraan? How is that even na ma-proud kayo sa ganyang klase ng tao? FYI, hindi po nakaka-proud yan ha. Paalala ko lang po sa inyo na yung tatay nyo po at yung asawa mo po, Mrs. Torre, ay hindi po gumawa ng tama. Illegal po yung ginawa niya. Una na yan. Pangalawa, yung ginawa niyang illegal arrest kay PRRD na hindi niya ito binigyan ng due process at gumawa siya ng dahas para magawa niya yung sinasabi niyang sumusunod lang siya sa nakatataas sa kanya. Yung mga kasamahan po ng tatay nyo na si Torre at ng asawa mo, Mrs. Torre, ay mga lumabag din sa batas. Lumabag sa batas yung mga yan. They do what they did to the Dutertes and to the KOG because they want to be in the position. Gusto nilang tumaas ang ranggo nila. So, ayan na nga po. Sa kasaysayan ng Pilipinas ay napakabilis na mabigyan ng parangal at ano bang tawag nito? Yung tumaas ang ranggo nitong si Torre dahil gumawa po siya na masama sa kapwa niya at hindi niya sinunod yung kanyang yung kanyang pinag-aralan ng ilang taon at yung kanyang pinakahirap-hirapan na trabaho bilang pulis ay binalahura niya ang uniforme ng mga pulis para lang magkaroon siya ng posisyon. Paano po kayo napaproud dyan? Yun lang po ang tanong ko. Huwag po kayong ma-proud kasi hindi po ka-proud yan. Alam nyo ba na yung ginawa ng tatay nyo ay dadalhin nyo at bibit-bitin nyo sa 10 lahi nyo? Kayo na mga anak ni Torre. Yung tatay nyo ay lumabag sa batas. Yung tatay nyo ay nang abuso ng power. Yung tatay nyo ay pinatapon sa Netherlands, The Hague, sa banyagang mga tao ang pinakamahusay at pinakamagaling
at pinakatotoong nagmalasakit sa mamamayang Pilipino na walang iba kundi ang aming presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Kinaladkad ng ama nyo at hinablot pa si Attorney Delgra para magawa niya yung kanyang masamang balak na madala sa eroplano si PRRD ng illegal. Technically, kidnapper po yung tatay nyo, FYI. Kayo, mga anak ni Tore at asawa ni Tore at mga magulang ni Tore, mga lolo, lola, auntie, tito, pamangkin at mga pinsan, lahat ng kamag-anak. Yan pong kamag-anak nyo na si Tore ay isa pong kidnapper yan. Abusadong pulis po yan. Masamang tao yan. Kasi saan ka makakakita ng mabuting tao na ipamimigay mo ang kapwa mo Pilipino sa banyaga? Paki-explain nga po yan. Ano po ba ang nakaka-proud? Nakaka-proud sa ginawa ni Tore na pinarangalan pa siya ng kanyang among bangag. Hindi nyo po ba alam na wala sa tamang hulog at pag-iisip yung presidente nyo ngayon na si Bangag, Bongbong Marcos? Wala sa hulog yan. So natural, lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga aso niya, paparangalan niya kasi inutusan niyang gumawa na masama. Okay? So para lang po sa kaalaman nyo, para lang po sa real talk tayo, yung tatay nyo po, yung asawa mo, Mrs. Tore, ay isang malaking kahihiyan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas sa kapulisan. Lahat ng mga kasamahan niya na men in uniform, hiyang-hiya. Ikinakahiya nila ang kanilang CIDG-BS. Kasi hindi niya deserve kung ano man yung mga parangal na natanggap niya dahil nakuha niya yun sa maling paraan. Nakuha niya sa maling paraan, nakuha niya sa maling maling desisyon sa buhay. Ang makakuha ng posisyon sa maling paraan kahit kailanman ay hindi po nakaka-proud yan. Okay? Yan po ay isang malaking kahihiyan at ngayon ay isa na siya sa kinamumuhian sa bansang Pilipinas at sa mga OFWs at mga Filipinos all over the world. Dahil hindi po nakaka-proud ang ginawa niya, FYI lang po. Dahil kung ako tatay niyan, maglalayas na ako. Maglalayas na talaga ako, hindi na ako babalik dyan. Dahil isa siyang malaking kahihiyan sa pamilya at ayokong magkaroon ng tatay na walang dignidad, walang prinsipyo, at walang paninindigan. Nag-aral ka ng ilang taon, nagpakadalubhasa ka, nilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan dahil araw-araw na tumutuligsa ka ng masasamang tao. Tapos sa isang iglap, gaganunin mo lang yung pinaghirapan mo at pinag-aralan mo para lang sa posisyon at sa salapi. It's a big no-no. It's a shame. Nakakahiya at talagang kahiya-hiya. Yun lang po. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na nakakahiya po talaga yung tatay nyo at yung asawa mo, Mrs. Tore, at yung anak nyo po, Lolo Tore at Lola Tore. Isa siyang malaking kahihiyan sa bansang Pilipinas ngayon at sa kapulungan ng mga Filipinos all over the world because he is the most hated person right now. Promise, yan ang totoo talaga. Kahit saan ako pumunta, meron pa nga naglalagay na Tore Pisot sa mga sasakyan nila eh. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng pisot, pero yun ang nilalagay nila. It doesn't sound good, but I don't know what does it mean by that. But yeah. Yun lang po. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo. Sana naman nakakatulog kayo ng mahimbing habang proud na proud kayo sa kalokohang ginawa ng tatay nyo at ng asawa mo, Mrs. Tore. At sana proud na proud yung magulang mo, Tore Nicolas III. The third ka pa man din. So yung lolo mo, Nicolas din. Tapos yung tatay mo, Nicolas din the second. So sana naman napaproud sila sa'yo kahit hindi ka proud yung ginawa mo. Okay, Tore? Dahil sa totoo lang,
Ito honest na usapan, kahit siguro hindi ako sumusuporta sa mga Dutertes, kapag malalaman ko na ang pagkatao mo ay ganyan, ayoko nang umuwi sa bahay, maglalayas na lang ako, maghahanap na ako ng ibang magulang, magpapaampon na lang ako doon sa mga pulubi sa ilalim ng tulay. For sure may mga mas may paninindigan yung mga yon, mas meron silang prinsipyo na gumawa ng tama. Oo, promise, hindi ako nagbibiro. Aanhin ko ang tatay na naka-uniforme na naging salot at traidor sa bayan at sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Aanhin ko ang tatay na pulis na isang traidor na hindi ka proud. Kaya, yeah, I will not be proud if I am one of the family of this guy, Nicolas Torre III. Yan po tayo, real talk tayo. Katotohanan lang. Dahil parang hindi ko kakayaning magkaroon ng kadugo na traidor, abusado, mayabang, na akala mo hindi na siya malalagutan ng hininga balang araw. Yung akala mo siya yung hari ng lahat ng mga kasamaan. Pwede pa hari ng kasamaan, pwede siya. Motion detected. Pwede siya sa tabi ni Taning. Kanang kamay siya ni Taning. Ganun. Magkaka-level na sila nila Bangag. Kaya yun lang po ipapaalala ko sa inyo ha. Hindi po ka-proud yung kamag-anak nyong si Torre, FYI. Para sa kaalaman nyo lang po. Okay? Babush.